mga akusasyon ang binabato kay Daddy Frankie. Pero hindi nila alam kung ano ang papel ni Daddy Frankie sa mga taong mahirap sa lipunan ng Pilipinas. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Maraming haka-haka, maraming mga kwento-kwento na ipapatulfo, kakasuhan, may binigay na babala, paalala ang DSWD kay Daddy Frankie, pero hindi nila nasusukat kung anong silbi si Daddy Frankie sa lipunan sa mga taong nangangailangan ng tulong na wala pakialam ang DSWD. Ating tunghayan ang bagong upload ni Daddy Frankie tungkol sa matanda na pinabayaan din ng pamilya katulad kay Oliver. So nagtataka, even kay SW nagtatanong sa sarili, may ganun palang mga anak na pinapabayaan lang yung magulang sa basurahan. Alam ko sa inyo, sa mga nanonood ngayon, hindi nyo kaya sa sikmura po ninyo na may ganun palang tao. Pero sa sitwasyon ng ating kahirapan ng Pilipinas, makakarating tayo sa punto na iyon kung tayo'y hirap na sa buhay. Lalong-lalo na kung may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak. Dapat sa mga gating sitwasyon na minumonitor ng barangay officials naman. Barangay officials, dapat lagi kayong agresibo sa pagtulong sa iyong nasasakupan. Kung wala kayong kakayahan to provide the needs, the people na nasasakupan ninyo, don't forget, huwag kayo kalimutan, makikoordinate sa DSWD. Malaki po ang pundo binigay dyan ng gobyerno para sa mga mahihirap. Pero hindi ko alam kung bakit ganun kanilang pang-uugali, kung bakit hindi sila gumagalaw, hindi sila nagtatrabaho, kung hindi mo batuhin man yan o pagsabihan ang kanilang obligasyon. Katulad kay Daddy Frankie, gumagawa na ng way, gumagawa ng hakbang, gumagawa ng paraan para makatulong sa ibang tao. Pero pinagkakaisahan at pinag-iinitan. But because of what? Dahil sa inggit. Ang nasa isipan ng mga nasa gobyerno, lalong DSWD, barangay official, na nangluluko lang si Daddy Frankie at inuuto yung mga manunood sa kanya. Diba? Hindi natin alam may ganun palang mindset yung namumuno sa ating bansa. Kasi kung ganun man ang mindset na ipinapairal nila para sa kapakanan sana ng mga Pilipino, wag na. Kung ako sa iyo, sa mga sa DSWD, mag-resign na po kayo. May mapapanood po tayo video na tinulungan ni Daddy Frankie na numantig ang aking puso sa aking napanood ang video na ito. Matanda na nakatira sa basurahan na napabayaan sa according to him na parang malapit din naman mga anak. So, sabi pa nga kung kanina na paano makakatulong ang mga anak na even ang mga anak mahirap din. Siyempre, tama po ba ako? Ipapriority muna ang mga anak ng kanyang mga anak bago ang magulang. Right? Ganun lang po dun. So ating munang pakinggan muna ka-idol yung kunting slight na video regarding this. Na ito rin iway na sana the SWD, kita na naman mga beneficiary ni Daddy Frankie na medyo okay. Kung ako, huwag nang pansinin muna. Total, hindi naman nasasaktan, hindi nagugutuman yung mga tao. Alright?
Wag mong pairalin na nanloko si Daddy Frankie sa mga ibang tao. Okay? Wag yung pairalin yung paano kayo makatulong sa mga taong sumasakit at sikmura araw-araw. Ganon lang po doon mga kaidol. Ating pakinggan mga kaidol. Anak nyo po, nasaan? Nandiyan sa binaguan. Ilan po anak nyo? 2. Kumain ka kanina? Umaga. Kanino umaga ka kumain? Opo. Ngayon tanghali, wala. Opo. Matagal ka na nakatira dito? Lola, Oh. ayan na po pagkain. Umalis na ako. Umalis ka na. Oh. Kutsara, Lola? Asaan ang mga kapatid mo, Lola? Hindi ako asikason. Hindi ka inaasikaso. Opo. Bakit? May nakapagsabi sa akin dyan sa labas tay, parang totoo po ba na parang napapabayaan na si Lola at parang hinihintay na lang na mamatay dito sa higaan niya? Di ba para sa mga manonood, masakit po yun na isang magulang na napabayaan ng mga anak. Sana mapansin ng mga ganitong problema ng lipunan ng ating bansa, mapansin ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi puro impeachment, hindi kung ano-ano ang pinapairal dahil sa sariling interest. Alam ng mga mamayang Pilipina, pampolitika lang po ang inyong sinusukat dyan. Hindi ikakaayos at ikakaganda ng Pilipinas at makatulong sa mga taong dapat tulungan na naghihirap ngayon sa Pilipinas, punto por punto. Hindi nila alam kasi hindi sila nagmamasid, yung nasa pinakamababa na tao. What I mean yung paligid ng environment ng mga kung saan nakatira yung mga tao talaga. Hindi lang po dyan sa lugar ng Pampanga kung saan nakatira si Daddy Frankie or in other provinces, marami pa po. Sana kung may manunana sa gobyerno na tatrabaho. Sabi pa nga ni Ted Filon, hoy, gising! Di ba? Gising po kayo. Alang-alang man lang sa mga taong walang kakayahan na mabuksan uli nila ang magandang kapalaran. Katulad kay nanay, yung napanood natin sa video ni Daddy Frankie, iparamdam nyo naman lang gobyerno ng Pilipinas yung katiwasay ng buhay ng isang tao. Na makuha man lang niya yung ang gusto niya, makain man niya ang gusto niya. Hindi yung ganitong way. Kaya sa nasa gobyerno ngayon, wala kayong karapatan magsabi na hindi naghihirap ang Pilipinas. Kayo lang nagsabi hindi naghihirap kasi nandyan kayo sa posisyon ngayon. Pero sa mga simpleng mamayan katulad po namin, may ilan-ilan po dyan na sobrang hirap na sa buhay na hindi malang napapansin. Sana sa mga barangay officials dyan, kung saan man si nanay nakatira, kung hindi nyo kayang pagbigyan ng pangangailangan ng mga tao katulad kay nanay, alam nanay na senior citizen na, is makipag-coordinate na kayo sa DSWD. Yung problema din sa DSWD, kapag may pumunta doon ng taon na kailangan tulong, wala din kailangan i-comply ang requirement. Hindi ko alam kung anong klase panggobyernuhan ang Pilipinas. Hindi katulad, why marami nagmamahal sa mga charity vlogger? Kasi wala nang requirements. Ura-urada kapag makita ka ni Daddy Frankie, why na maraming pupunta doon ang humihingi ng tulong sa mga charity vloggers? Instead na sa DSWD kami pupunta na lang kami sa charity vlogger kasi walang requirements. Totoo po. Walang requirement na hinihingi para mabigyan ang aming pangangailangan. Pero sa DSWD, pumunta ka doon. Maraming barangay agency, birth certificate, barangay clearance, it's just palakan, so forth and so on, etc. Ganun po, doon pinakamahirap talaga ang Pilipinas. Bakit kung ganung way man lang na maiwasan ang korupsyon sa Pilipinas dahil sa walang tiwala sa nagtatrabaho nito, bakit may nakukurap pa rin? Sabay yung may pagkakamali, yung nasa posisyon o nasa mamayang Pilipino naghihirap hanggang sa ngayon dahil sa kahirapan at kapabayaan ng namumuno ng bansang Pilipinas.
Huwag niyong isisi ang kahirapan. Sa lipunan, even sa tao. Kasi hindi natin alam yung sukat at kakayahan ng tao kung hanggang saan lang. Lalo kung walang pinag-aralan, walang source of income. Diba lalo yung mga nanay, mga PWD, diba? Mga disabled, mga special needs, yan, kailangan ng mga assistant. Bakit wala? May purpose dyan o buti kong kalakihan. Tama lang naman din. Billions, trillions of money of people na nasa pundo ng kaban ng babayan, bansa ng Pilipinas, bakit sana i-priority nyo naman po yung pagtulong sa mga naghihikahos na mga tao nandito sa paligid, sa lipunan na nakikita natin. Huwag yung puro lang kayo kuda ng kuda dyan sa Kongreso, sa Senado, na hindi naghihirap ang Pilipinas. Crisis, kung may alam yung crisis, mas crisis dito sa baba. Hindi na iba dyan, hindi crisis ang Pilipinas kasi hindi nila nararamdaman. Dahil hindi sila bumababa. Pero yung mga bumababa, ramdam na ramdam nila po yun, punto por punto. Katulad dito po, sa pinanood natin kay Daddy Frankie. Okay? Paano nabuhay si nanay sa gitna ng basurahan? Paano siya makakain? Di ba? Kasi parang mga anak wala nang pakialam. Hindi ko alam kung may love or may care sa kanilang mga magulang na hindi nila naisip na only mother. Hindi ka makakabili ng nanay sa palengke, right? Hindi ka na makakahanapan ng ibang nanay. Bigyan niyang priority yung nagbigay buhay na nakita mo ang mundo. Wala tayong karapatan isumbat din sa mga nanay yung mga nagawa nila sa atin. Magpasalamat na lang tayo na binigyan tayo ng buhay kahit paano nakita natin ano ang ganda, ano ang kahanga-hanga, anong hitsura ng universe at ang planet Earth. At nakita natin ang paligid, ang daigdig. Doon, pag magpasalamat na lang po tayo doon. Huwag natin na pairahin yung gahid, yung galit, mainis. Nandun yung point na yung nanay sometimes hindi perfect, nagkakamali din. Pero tayong mga anak, siguro tayo yung mag-adjust for them. Kasi hindi yung magpapatalo sa kanyang ego. Baka sabihin mga anak ko lang kayo. Kung wala sa akin, kung hindi kayo galing sa akin, hindi kayo magbibigyan ng buhay. Yun ang pinakamahirap. Yung walang taong gumagawa ng buhay. Wala rin nakakahadlang na tao kung bawian ka ng buhay. Tama po ba ako? Kaya, huwag ang sa mga nandyan, pahalagahan. Yung word na kung sa mga nasa gobyerno, yung assistant, hindi po yan nakakatulong. Okay sana kung araw-araw kayo magbibigay ng assistant. 5,000, 4,000, 3,000, pero marami pang mga requirement ng mga kailan ng gobyerno. Okay lang sana yan kung business ang ibigay po ninyo para po sa kanila at importante may kita sila araw-araw at may pambili ng pagkain. Yun po ang dapat gawin. Hindi yung assistant, hindi po yan makakatulong sa kahirapan ng Pilipinas. Pang-ityos lang yan para sa sariling interest ng mga politiko kung sino man nagbibigay niyan. Ang problema din, ang iba nagpapauto. Sabi pa nga, money is power. Money is life. Money can do everything. Diba? Huwag pairalin. Gumawa ko nga sa DSWD kung matino ang iyong pang-iisip para sa kapakanan ng mga
mahihirap na tao na walang kayang mag-guide sa kanyang sarili, yung business, dapat yun ang dapat. Gumawa kayo ng plataforma, lalo sa mga DSWD na maglunsad ng programa para sa ikakaayos ng mamayang Pilipino. Makipag-coordinate kayo sa barangay official, hindi yung mga form na mag-extend ng eleksyon, mag-extend ng posisyon, di ba? Hindi yan po para sa ikakaunlad ng bansa. Yan po ay sariling interest lang na hindi mawala sa kanila ang kapangyarihan as a leader, pero hindi naman pinapakita na leader. Ganun lang po doon yung pwede Kuya SMB may kaygway. Nagpunta tayo nito kasi nagtataka, naisipan ko, bakit nagre-reklamo sila sa mga charity vlogger? Dapat ginaguide na lang nila, hindi na sila gumawa ng babala whatsoever. Total, hindi naman siguro charity vlogger humihingi ng pundo sa kaban ng bayan. Tama? Gumagawa sila ng paraan para paano mabigyan ng pagkain ang mga matatanda sa labas na walang pagkain sa lansangan na walang pinabayaan ng gobyerno, ng DSWD. Sila nagpo-provide instead ng DSWD. Yun ang marami nagtataka. Ikaw pag nakita, pasalamat na lang kaya. Wala, you have no right mag-word nagbabala kasi hindi naman sila nagluko ng tao. Yung sasabihin ninyo na ginagamit lang po yan, okay na lang po yun, sir and ma'am, na word na ginagamit nila kaysa yung walang ginagawa na magugutom yung kanyang mga natulungan ng mga charity vlogger. Kayo, nagbibigay kayo ng bahay, hindi pa kumpleto. Wala. Hindi nakakatulong actually. However, kung ikumpara naman yung magpabahay ang charity vlogger, tingnan niyo naman, ikumpara niyo naman yung mga housing ng gobyerno tsaka yung mga pabahay ng mga charity vlogger, kumpara niyo naman. Alright? Kaya wala kayong karapatan na isumbat sa mga charity vlogger ang mga nagawa nilang tulong sa ibang tao. Naabot nila yun, pinagsikapan nila yun. Kayo lang naman dyan nasa posisyon kayo dyan, hindi yung pinagsisikapan ninyo. Dahil nandyan kayo, dahil ginamit nyo ang tao para makuha nyo ang ganyang posisyon. Ganun lang po ang point ni Kuya SMB mga ka-idol. Kasi sobrang hindi nila akalain. However, umistop yung mga charity vlogger sa kanilang pagtulong. Yung katulad kay nanay na nasa basura, nakita ni Daddy Frankie sa basurahan. Bibigyan nyo kaya ng pagkain? DSWD? Magkano 5,000, 3,000? Ilang araw lang yun. Yun ang katanungan doon mga ka-idol. Sabi pa nga dito, magbasa tayong mga ka-idol. Ang dami niyo dapat tulungan, di ba? Kaya nag-video si Daddy Frankie para makita niyo talagang gusto niyo tumulong. Ayos sa ayan, tulungan niyo para makita din namin talagang totoo. Totoo po yun. Hindi bulag, pipit, bingi at bubo yung mga tao. Bakit hindi niyo binibigyan ng pansin? DSWD, where are you? Di ba? Mag-ikot kayo DSWD ng buong Pilipinas. Maraming mga taong nasa lansangan na hindi wala kayong pakialam. Anong gamit ng mga ahensya ng gobyerno? Hindi kayo makipag-coordinate para maiwasan yung magayong tao. Gumawa kayo ng malaking building para lahat doon, ilagay doon yung mga may problema. Yung ganun. Hindi yung issues na walang katuturan. Ganun lang po. Kasi tingnan natin si Daddy Frankie. Ito ang dapat tulungan, DSWD. Hindi yung example, gagawa-gawa kayo ng pangalan na patay na, tapos picture-picture kunuhay, pero wala na. Di ba ganyan ang mga attitude ng DSWD para makuha ang 10,000 pesos na yan? Mahirap talaga ang buhay ng Pilipinas, Akala ko, wala tayong magagawa. Kahit nga sa gobyerno may nakawan, how much more dito sa lipunan?
Ayaw ng DSWD nagbi-video kasi makikita ng madla ang kapabayaan. Correct. Palakpakan natin. Makikita talaga yung kapabayaan ng gobyerno, lalo sa DSWD. Nangangailangan tulong din naman nila. Magampanaan ang mapagbawalan na. Sabi pa nga dito sa mga nagmensahe, mga charity vlogger na nagkukusa para makatulong, hope na sana ma-open ulit ang shelter ni Daddy Frankie. Pray po tayo. Gayahin nyo. Huwag yung pairalin yung hiya. Total kung nahiya, kung word na hiya, siyempre normal lang po yan sa taon, hiya. Pero i-accept nyo na lang dahil nagawa yun at kapabayaan nyo naman yun. Come on. Opo, tama po kayo. Ibalik-balik ang mga shelter. Ibalik ang Bobby ang shelter. Maraming nag-request na ibalik. Para yung mga taong dapat tulungan doon na lang ilagay. Kasi ang DSWD nga ng Pilipinas, walang silbi. Sa mga taong mahirap, may silbi lang sila kapag may pangalan ka sa lipunan. Ganun lang po doon mga ka-idol. Huwag yung pagkaisahan ang mga charity vlogger, lalo si Daddy Frankie. Kasi ginagawa lang naman niya ang tulong ang dapat tulungan. Naghihikaos ng buhay, wala kayong ginagawang hakbang. Nasaan ang konsensya niyo, DSWD? Nasaan? Dapat sa mga ganitong way na sa barangay to dapat first step na sa barangay. The barangay official will coordinate the DSWD. Dapat update lagi, hindi yung gagawa lang kayo ng programa ngayon ng DSWD, makipag-coordinate sa barangay official, tapos bukas wala na. Pakitang tao lang ba? Yung talagang buhay. Tanggapin nila. Alright? Kaya yung po mga ka-idol na pinakamahirap matanggap ng mga ibang mamayang Pilipino dahil daw sa hirap ng buhay. Yung iba nga hindi nag-aasawa Halimbawa hindi na lang nag-aasawa mga ka-idol. Kasi sabi pa nga nila, instead na panibagong buhay kabanata, yung suporta para papunta doon, maiiwan kong aking magulang nag-iisa. Diba? Laging priority ang magulang. Ganun dapat sana lahat ng mga anak. Yung ipa-priority ang magulang. Kasi sabi pa nga niya, nag-iisa lang ang magulang, hindi ka na makakahanap ng iba. Ganun lang po dun. Kasi kung pairali, kung wala tayong gawing diskarte para mabuhay sa mundo, wala. Hindi tayo makakain 3 times a day. Pero sa iba naman, okay lang kahit twice a day, may importante may fasting para makadiet man lang. Yung kaya, yung may kakayahan na i-provides, may maayos ang source of income na kita. Pero katulad kay nanay, yung tinulungan ni Daddy Frankie. Higaan niya. Pakinggan natin. What are you waiting for? Ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB na wag pabayaan. Wag gawang issue ang taong seryoso tumulong sa ibang tao. Again, sa mga nandyan, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. And of course, sa mga tunay na nagmamahal kay Daddy Frankie, mahalin nyo naman. Si Kuya SMB na malaom-laom. Ito ang case, diba malaom-laom. Ganon po doon mga ka-idol. Salamat sa mga nakasubaybay lagi. So sana tuloy-tuloy natin suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga natulungan na rescue na hindi ginawa ng DSWD. May maroon parang babala-babala. Mayroon pang paalala. Pero hindi man lang pala ginagawa ang kanilang obligasyon. Again, ulitin ko, magkaisam, magtulungan para maging sulit pulido ang Daddy's Frankie community
punto por punto. Basta nasa katwiran, ipaglaban mo. Hanggang dito na lang muna tayo mga Kadanis Frankies. Again, so don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog para pack na pack and full na food. Have a good day everyone. Love you all.